Nasa atin pong linya ngayon si Captain Noemi Cayabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Captain, good morning po ma'am. Good morning po Sir Ted at DJ Cha at maraming salamat po sa opportunity. Opo, ma'am, saan po ngayong mga lugar meron pong rescue operations po ang mga kagawad ng Philippine Coast Guard? Ngayon po Sir Ted, ang sinasagawa na lang po natin is mga preemptive evacuation and monitoring po ng mga apektadong pantalan. So as of the moment Sir Ted, we were able to monitor po 120 ports. Meron din po tayo na itala na halos 3,710 stranded passengers. So ito pong 120 na pantalan, kasama po dito yung mga minomonitor po natin mga barko at saka mga motorboats na nagtitake shelter. Opo. Pero bago po yan, ma'am, yung pong Cebu City na rescue na hinihingi ng mga taga roon, ito ba'y nabalitaan po ng Coast Guard, ma'am? I'm sorry, Sir Ted. Sa Cebu City po. Sa Cebu City kasi kanina, laganap sa social media yung humihingi ng rescue dito po sa isang subdivision kasi nga daw po ang taas ng tubig at may mga tao po na kinakailangan daw pong masaklolohan. Wala pong ganong report ang Coast Guard po sa inyo pong detachment dyan sa Cebu City? As of the moment, Sir Ted, wala pa po tayo natanggap na formal report regarding po dyan, but we will coordinate po with the local government units para makapagbigay rin po tayo ng assistance. Ay, salamat po. Sige po. So, meantime po ma'am, ang inyo pong reports ngayon, saang mga pantalan ang napakarami pong stranded ma'am? Pwede ho ba natin malaman lang? Yes, ngayon Sir Ted, ang pinakamalaking stranded passenger ay sa area po ng Bicol, a total of 1,345. Pero ang pantalan po ay ang pantalan po ng Matnog. Kasama po yung Batangas Port. So yan po ang mga pantalan na may naitala po na medyo malaking number po ng bilang ng mga stranded passengers. Opo. Kailan po ma'am maglalabas po ng go signal ang Coast Guard para sa paglalayag po ng mga barko makatawid na sa mga pantalan? Yes, una Sir Ted, dapat wala na pong nakataas na signal sa panggagalingan, dadaanan at pupuntahan po ng barko. Tayo po ay nakadepende po sa advisory or weather update na ibibigay po ng Pag-asa. At pangalawa po, Sir Ted, dapat wala na rin pong nakataas or naka-update po ng mga gale warning. Ang gale warning po, usually ang affected po dito is yung mga maliliit po na mga motorboats natin. So ito po usually ang mga conditions na kino-consider po ng Philippine Coast Guard before po tayo mag-allow ng pag-alis ng mga sasakyang pandagat. Opo. Pati po ditong yung Batangas to Mindoro, pati po dito yung Mindoro to Aklan, lahat po yan tigil muna, no? Yes, tama po kayo, Sir Ted. Basta may nakataas na po ng signal number 1 sa panggagalingan at pupuntahan po, wala po talaga tayong i-allow na pag-alis po ng mga sasakyang pandagat. Okay, sige. So, Cha? Yes po. Ito po bang suspension do sa mga port areas po na nabanggit nyo? For small craft lang po ba ito o even po yung malalaki nating cargo vessels? Kasama po dito, DJ Cha, yung malalaking mga barko po. At meron po ba tayo... Sige po, Captain. Yes po. Lahat po ng klase ng barko at mga sasakyang pandagat, basta nakataas po talaga ang signal number 1, ay wala po tayong i-allow na umalis po sa mga pantalan. Oo, yes po, Captain. Kamusta yung ugnayan nyo dun sa mga LGUs, lalo po dun sa mga areas or coastal areas na medyo mababa talaga at may banta rin po ng storm surge? Ano po yung mga hot areas na binabantayan po natin? Una po, nakapagtala po tayo sa area ng Dinagat Island sa may northeastern Mindanao. Diyan sa may Agusan del Norte, medyo mataas po ang baha dyan. So nakapag-evacuate po tayo ng a total of 20,705. So yan po yung pinakamalaking bilang kahapon. At continue naman po ang ating pakikipag-ugnayan sa mga local government units and NDRRMC. At ang naging direktiba naman po ng ating komandante na si Admiral Ronnie Hilgavan, ipagpatuloy po ang komunikasyon sa mga ahensyang ito. Dahil tayo naman po ay laging we always provide assistance. Yan naman po ang naging direktiba ng ating Pangulo. So as of today, Ma'am Cha, naka 22,067 total evacuated individuals na po tayo sa iba't ibang parte po ng mga probinsya na apektado po ng Bagyong Tino. Aside po dito sa nabanggit nyo na Agusan del Norte, Captain, ano pa po yung ibang areas na binabantayan natin? Well, particularly po yung bandang Eastern Samar, at yung northeastern Mindanao, nabanggit ko po kanina, kasama po dyan yung Iloilo. Ito pa rin po yung mga area na may mga suspended po tayo mga sea travel. Kasama rin po ang Southern Visayas,
nakapag-evacuate po tayo ng ilang individuals sa Negros Occidental. Kasama pa rin po ang Cebu dahil suspendido pa rin po ang sea travel po dyan sa area po ng Southern Tagalog at sa Bicol. So yan po yung mga binabantayan natin mga probinsya na patuloy pa rin po ang mga rescue operations and preemptive evacuations na kinakandak po natin. Oo. So pinakamarami po dyan sa Agusan, but as of now, as we speak, wala pa po tayong mga sumbong o di kaya po rescue call na natatanggap po from Cebu? Yes, as of the moment po, wala. More of preemptive evacuation po ang ginagawa ngayon ng Philippine Coast Guard. Okay, sige po. So kami makikibalita po, Kapitan, kung sakasakali po. Sana nga po walang mangyaring trahedya sa karagatan sa mga oras na ito. Salamat po, Captain. Yes, sir. Sir, if I could also give the hotline number na po ng Philippine Coast Guard in case po na meron po mga assistance. So, sir, that is 0966-217-9610 and 0969-641-8964. Bukas din po ang ating social media account. So, we put our regular updates po sa ating Facebook and Instagram po. Opo, ma'am, say it again please. Slowly po lamang. Yes, sir. It's 0966-217-9610 and 0969-641-8964. Ayan. Sige po, kami na din po ang bahala dito mag-ulit, ma'am, nitong inyong mga telepono na maaari pong tawagan para sa mga hihingi ng tulong sa ating mga kagawad ng Philippine Coast Guard. Mabuhay po inyong hanay, ma'am. Salamat po na marami. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you. Yan po si Captain. Ang pangalan niya si Captain Noemi Cayabyab, ang spokesperson po, competent spokesperson ng Philippine Coast Guard. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!